Good day mga ka-technician. Meron akong chinecheck na board dito na hindi ko alam kung anong brand to, pero ano siya eh, ang problema natin, mahirap siyang i-check kasi 3-phase siya. So pagka ganito kasi na repair, kung 3-phase, wala naman tayong supply na 3-phase para i-connect dito. Ayan. So pwede lang nating i-check dito yung power supply section kung normal siya. Kaya lang, paano ba natin hahanapin yung linya dito ng power supply? Ayan. So pag titingnan natin to, yung supply niya kasi is L1, L2, L3. Then doon sa L1, L2, L3 meron siyang signal and merong ground. Ayan, so 5 terminal. Ngayon, ang tanong natin, paano natin makukuha yung supply na input na single phase L1, L2, L3 para lang mapaandar natin ito, yung power supply na to. Ayan. So, pag tinignan natin yan, sabihin natin L1 and L3 ang ginamit natin o ang nakuha natin. So, dumaan lang naman yan ng coil. Actually, meron pa rin yung coil dito. Ang hahanapin nyo dito is yung diode na nagsusupply dito sa ating power supply na to. So pag nakita nyo yan, katulad nyan, ito yung diode eh. Ngayon, paano mo makikita yung dito kung alin yung terminal? So yun yung hahanapin nyo dito. Ito yung AC input, AC, AC. Then ito yung dalawa na positive, ito yung negative. So pag nakuha nyo itong input na ito, malalaman nyo na kung alin dito sa tatlong ito, kung L1, L2 or L3 yung supply, para ma-check nyo yung power supply. Yan, kung meron siya. 5-tanner tong board na to. Ang problema, hindi naman natin maisalang kasi dapat ito sa unit. So pwede lang natin i-check dito yung power supply. Kaya lang 3-phase siya. Ayan. So paano natin hahanapin yung input dito ng supply sa terminal na to? Ayan. So tingnan nyo, ito may nakasulat na N. Ayan, so makukuha nyo na yung N. Ang problema yung line. Ang line natin ay ito, signal. May nakalagay na S. 1, 2, 3. May tatlong terminal pa tayo. So para makita nyo yung line nito, sundan nyo itong diode. Ayan o. Kasi ang papaandarin nyo itong supply na to. So, hindi kayo dito magpo-focus sa malalaking capacitor na yan. Meron niyang capacitor dito na isa. Ito yung supply para dito sa section na to. Pag binaliktad mo yung board, ito yung section na yan ng power supply. Yan. So, hindi ka jump doon sa ibang section. Ito yan. Yan. Itong section na to ang power supply. Huwag kang pupunta dito sa kabila kasi hindi siya sakop ng power supply na i-check mo. Ayan. Pag tinignan nyo to, ito yung diode. Ayan. Ito yung diode na nagsusupply papunta doon sa ating power supply. Yan. So, syempre, ito yung hahanapin mo. Ito yung positive, ito yung negative. So yung dalawa sa gitna na to, ito, yan yung input na supply na 220. So dito mo siya hanapin nyo sa terminal. Okay, dito sa kabila ang terminal. Ayan. So galing dito papunta doon sa diode. Pag nakuha mo yon, so pwede ka na mag-input doon para ma-check mo yung power supply na to kung function siya. Yan. So pag nag-function tong power supply na to, ayan, makikita mo na kung may shorted ka sa IPM,
meron kang shorted doon sa ibang part sa system, kasi magdadrop yan dito eh. Pero kung nag-normal yung supply, so ang hindi mo na lang dito ma-check is kung paano mo paandarin. So ito sa unit to dapat paandarin eh. Ayan. Focus natin. Madali lang yan. Yan, kahit yung analog tester ka lang, ito, punta ka sa extend, then yan, lalapit natin ng konti. Okay, so ito yung diode na tinutukan natin kanina. Ito, then hanapin nyo yung input dito. Ito yung isa, yan yung resistance natin. So nakuha na natin yung isang linya. Tandaan natin ito, N. Yes. So ang kulang na lang natin yung line. Ayan. So nakita na natin yung N. Ang hahanapin nyo na lang dito yung line. Ayan. So ito yung N. And kaya lapit natin ang konti And so hindi nyo alam kung alin ang line dito sa apat na natitirang terminal pa. So puntahan nyo lang yung paa nung diode ito. Ayan. So ito nakuha nyo na meron ka na. Ayan na yan Ayan. Ito na siya. So punta ka doon sa kabila. Then ganun din ang gagawin mo. Hanapin mo. Ayan, nahulog. Okay, ayos ko lang tester ko Hanapin mo yung linya papunta dito. Ayan, katulad niya Ayan Ayan, ito yan. Okay. Ito, wala kang makukuha resistance dyan Ayan. So, ibig sabihin, ito yung line mo. Yun. Ito. Ayan. So, kuha mo na yung line. Ito yung L. Ito yung neutral, ito yung line. Okay, so dito na tayo magti-terminal ngayon. So makukuha nyo na yung supply na papasok dito sa diode na to. Then diode papasok doon sa ating power supply. So pwede nyo nang i-on o paanda rin tong power supply na to kahit 3 phase yan. Ayan, okay? So kakabitan ngayon natin ang terminal to. Ayan, so pag binaliktad natin to, ayan, so makukuha na natin yung N. Ito yung neutral. Ito. And yung line ito. Yan. So dito tayo magti-terminal sa dalawa na to. 1, 2. Ito yan. And eto, kasi malilito ka dyan sa terminal sa dami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na terminal pala yan yung signal at saka yung 3 phase nya. Then itong kabila ground. Ayan, so makukuha mo na yan. Itong nilagyan natin ng AC cord na to, papunta yan dito sa diode na to para may on mo yung power supply na to. Yan, kung mag-on. So kadalasang labanan lang naman dito ng problema nanggagaling dito sa section na to, sa power supply. Ayan, so yun lang yung pwede natin i-check dito. Then yung para yung IPM kung magra-run yung compressor, syempre sa unit na natin paandarin yan. Okay. So, titingnan na lang natin. Then, ito yung mga output niya. Yan, masusukat nyo na yan kung may supply ka dito. Ayan. So, gumamit tayo ng digital tester. Medyo blurred yata yung ilaw natin. Yan. So, naka-DC setup tayo sa tester natin. Dito sa digital. Then susukatan natin ang output dito kung may mga supply na tayo na makukuha, kung normal lahat.
Ayan. So, may easy cord tayo. Saksak na lang. Yun. So, meron na tayong nakitang light indicator. Ayan, nabuhay natin. Yun. Okay. So, kung may light indicator na tayo doon, ang check na lang natin kung normal yung mga supply sa secondary o sa power supply niya. So, ang kukunin nyo na lang positive, negative ng diode para makita nyo yung mga output. Ayan, katulad nito isa na to. Tingnan natin kung ilang volts to. Yan, meron 17. Dito, meron tayong 12. Itong isang supply 12. Okay, so may mga supply tayo dito sa, okay, ito regulator to input in output lang naman to. Tingnan natin kung may makukuha tayo supply. Wala. Ito capacitor ulit. Yan, ito yung 5 volts natin, 4.9. Ayan, may 4.9, may 12, may 17. So yung 17 malamang ito yung supply na 15 volts ng ating fan motor. So DC fan siya. Adjust natin ng konti. Ito yung 50 natin. Makikita natin sa, adjust natin ng konti. Yan. Ito, yung tinutukan ko. Ito yung supply ng fan. Yan, 300 volts. Ito yung 15. Ayan, 14.4. So meron tayo supply sa pan. Ito yan yung kinuha na natin ito yan. Section na yan. Then, umandar power supply natin. So normal ang supply. So ang hindi na lang natin ma-check dito yung compressor kung magra-run at saka kung ano yung eksaktong error. So doon sa power supply, normal naman lahat. Okay? Ayan. So, okay na. Nakuha na natin yung supply dito. Nakuha na rin natin yung supply doon sa ating fan motor. Ito yung fan motor And, yun lang. Ang susundan lang natin, yung diode na minarkingan natin. And, napakadali lang. Kukunin nyo lang yung supply dito. Pag nakuha nyo yan, diretso lang yan doon sa diode. And, diretso doon sa power supply. Ayan. So, okay na tayo. Ganun lang kasimple. Yung power supply niya, okay. Ngayon, pagka may problema kayo sa power supply, so ang focus nyo, ito lang, power supply lang. Kasi ito lang talaga yung pwede nating i-remedyo dito So pagdating dito sa mismo main, yung PFC at saka IPM, medyo mahirap ng pandarin o mahirap ng gawin kasi medyo masalimuot na siya. Ito. Then, unang-una, yung parts, mahirapan din tayo. So, ang section na pwede lang natin dito na i-troubleshoot at i-repair, yung nasa part ng power supply. Ayan. So, okay na tayo dito. Ayos.